Ating pong pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral on Revelation. So, andito na tayo sa end theme. Ito na yung pinaka-exciting na part sa ating pong pagbabasa po ng Revelation. And I hope na hindi kayo natakot sa inyong pong nabasa at balikan niyo po. Hindi ko ito na-send sa inyo kagabi, pero balikan po ninyo sa pag-uwi po ninyo. Basahin po ang chapters 19 to 20. And you see here, ating pong pag-aaral po kayo. Jesus is our promised King. Si Jesus ang ating ipinangakong hari. So tingnan po natin so far kung ano ba yung background ng pong buong passage. The first is yung pong the first part talks about the rider on the white horse. So, parang preview siya nung sadugtong siya nung nangyari sa chapter 16, yung Battle of Armageddon. Kung naalala po ninyo, nung binuksan nung binuhos yung ika-anim na bowl, natuyo yung ilog, River Euphrates, tapos parang Avengers Assemble. Yung mga lahat ng kalaban ng Panginoon, nagtipon-tipon dun sa may ilog, sa lugar ng Armageddon para isagawa yung kanilang huling pagtutuos kasama ang namumuna sa kanila yung beast, yung false prophet, and the dragon. Tapos, ito na, nag-main entrance na ang ating pong main character. Siya po talaga yung main character po sa lahat ng kwentong ito. The rider on the white horse, dinescribe po siya dito sa binasa po ni April sa atin. The one sitting on it is called faithful and true. So, sino yun? Alam natin, pwede po ninyong balikan sa chapter 1 verse 5, chapter 3 verse 12, that this title, faithful and true, actually refers to Jesus. Yung kanyang description, he was wearing a crown, diadems. Tapos, meron siyang robe na nailublob sa dugo. So, iisip natin ang bloody. Napaka-dugo naman na ito, napaka-morbid. Pero yung symbolism there, na yung robe niya may dugo, symbolizes two things. First is, yung robe na yun is dipped in the blood of his enemies. So it symbolizes triumph. Na, ayun, yung dugo niyo to eh. So parang medyo insulto yun. Iniinsulto niya yung mga kalaban niya. Pangalawang yung sabihin doon is that, remember, diba, Jesus is the Lamb who was slain. Diba? So namatay siya, nagbuho siya ng dugo para po sa atin. So, yun yung mga pwede natin interpretations that we can get mula dito sa sa image po nito. Tapos, ito na, the Battle of Armageddon. So, Revelation 19, 17 to 21, this is connected to chapter 16. So, binanggit ito ni Kuya Choi last week na yung yung pagsisimula ng battle, yung angel, tinawag yung lahat ng mga buitre sa camera. Hindi, yung mga buitre sa ere para sabihin na kakain na tayo. Bakit gano'n? May gano'ng klaseng invitation. It is a declaration na sigurado yung tagumpay na mararanasan ng forces ni Jesus. Ang dito, actually, it was one-sided. Kasi yung sinabi doon, yung description doon sa rider on the white horse, ay merong sword na nanggagaling mula sa kanyang bibig. Which means, salita lang ng Panginoon, enough na. So it's not yung bloody battle na nangyari, but bloody in the sense na massacre lahat ng kalaban. The beast and the false prophet are captured alive. Diba? Tapos, hinagis sila into the lake of fire. And that is their judgment. Next is yung millennial reign. Chapter 20, verses 1 to 6. Dito, ang sinabi po dyan is yung dragon
which is the imagery symbolic of Satan. Hinuli siya, he was captured, bound, and thrown into the abyss or the bottomless pit. Hindi ko actually mga describe kung ano ba yung ibig sabihin ng bottomless pit. Kasi hindi pa ako nakakakita ng isang bottomless pit. Pero it's a very, very ang hirap eh. Ang hirap kahit yung black hole, siguro parang black hole kayo. Pero he is sealed for 1,000 years. Now, dito, itong chapter 20 na ito, kailangan kong sabihin ko sa inyo na dito ay medyo controversial po itong ito. Kasi nagkakaroon po na iba't ibang interpretations. Ano ba mangyayari sa tinatawag na 1,000 years po ngayon? So there are three main perspectives. Yung una is premillennial. So ibig sabihin, premillennial, dadating si Jesus before the 1,000 year reign. Dalawang schools of thought ang nangyayari doon. First is yung tinatawag na post-tribulational premillennialism. Daming terms. Pero kailangan po natin ito para mas lalo tayo magkaroon ng deeper appreciation dito po sa ating pag-aaral. So yung tribulation, natutunan natin na this is a period of intense persecution. Very intense persecution. So, dadating daw si Jesus, kaya second coming, tapos magkakaroon ng millennium, tapos the last judgment. Now, yung dispensational or pre-tribulational premillennialism, ito yung popular. Kung napanood po ninyo yung Left Behind na series, or nabasa po ninyo yung Left Behind na series of books, ito po yun. So, magkakaroon ng second coming for the church, yung tinatawag na rapture. Yan. Tapos magkakaroon ng tribulation, paghihirap. And then, second coming ni Jesus Christ. Okay? So, dalawang beses yung second coming. So, medyo, ako personally, medyo may issue po ako dito. So, dalawang second coming yun, diba? Tapos, tsaka mangyayari yung millennium and then the last judgment. Pero, ito yung dispensational, ito yung kapanahonan din. Yung kapanahonan ni Mami, ito yung kasagsagan ng view. Post-millennial, ibig sabihin ay si Jesus dadating after the millennium. Ang interpretation nila is that sa 1,000 year or before mangyari itong 1,000 year period na ito, yung gospel sobrang kakalat, sobrang manunukot sa mga societies to the point na magbabago ang mga lipunan. And dahil doon magkakaroon ng 1,000 years or a very long period of time na peace, justice. And then dadating si Jesus for the final judgment. Now, yung third na view is called amillennial. So ibig sabihin, amillennial, yung millennium is just a symbolic period of a very, very long time. Sa kanila, yung millennium is already happening. Bakit? Yung sinabi dito na sa verse 1 ng chapter 20, Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain. Itong part na ito is symbolic yung kanilang interpretation dun sa pagkatalo ni Satan dahil kay Jesus Christ. So, yung effect na si Jesus ay namatay at siya ay nabuhay, yung effect doon is parang Satan is already bound. Okay? Which is supported din ito ng ilang mga passages. If you hanapin nyo na lang sa kasi kulang ang oras po natin para pag-usapan po natin itong lahat. Pero sinasabi nila that the millennium is already happening. They also interpret the 1,000 year era as symbolic. So ibig sabihin, itong nangyayari ngayon is the symbolic millennium. And then pagdating ni Jesus, second coming and the last judgment. Yun na yung mangyayari. Now I have to say, kasi may view kasi ang mga Kristyano na ay sa last days. Pagdating ni Jesus, yun na yung last days. Pero we have to correct that kasi we are already in the last days. Okay? Bakit? Kasi yung last days na finorsi, panahon pa ng Old Testament. Okay? So we are already living in the last days kasi the last days come when all of the prophecies are fulfilled in Jesus. Okay?
So, bahala po kayo kung ano po yung view po ninyo, kung pre-millennial ba kayo, post-millennial, millennial. Wala po akong issue po doon. Ang pinaka-issue lang po natin na dapat pong panghawakan, si Jesus babalik. Okay? Si Jesus ay babalik. Kasi merong view, yung tinatawag na preterist view, na nagsabi na dumating na raw si Jesus. Tapos nangyayari na yung millennium. So, hindi po tayo agree po doon. It's not biblical. Okay? So, whatever your views are regarding the millennium, ay mag-agree tayo na dadating si Jesus. And there will come a last judgment. Which brings us sa yung tinatawag na the last battle. Para sa mga millennialists, ito yung final na labanan, final na showdown between Jesus and Satan. Para sa mga millennialists, nangyari na ito dun sa chapter 19, yung 17 to 21. Pero sa mga pre-millennialists, ang paniniwala nila that this is a separate battle, separate from the Battle of Armageddon. So, we come now dun sa pinaka turning point ng history, which is the Great White Throne Judgment. So, may nagtanong sa akin pala last week, sabi, paano malalaman ng buong mundo na dadating si Jesus kung sa May Jerusalem lang siya dadating? Sabi ko, kaya may social media. Di ba? Yung chismis dun sa kabilang ng mundo, nakarating na sa atin dito. Tapos mamaya 6 o'clock, lalabas na sa balita. So, di ba? Naunahan na natin yung balita ngayon. Chismis mo kasi ngayon ng broadcast, di ba? And I believe that the Great White Throne Judgment will probably happen that way. Na yung mga nangyayari din sa kabilang side ng mundo will be broadcast to us in one way or another. But, kung hindi man mangyari yun sa ating technology, I believe that God will make it happen. Makikita natin siguro in one way or another kung ano yung nangyayari. Sana may makapag-popcorn ka pa ba sa ano ito. Pero dito, the Great White Throne Judgment, lahat po namatay, including yung namatay sa Battle of Armageddon, bubuhayin sila ulit. Lahat ng namatay sa dagat, lahat ng namatay sa hukay, sila po ay bubuhayin. They are judged by their deeds in the books. So, hindi po ibig sabihin dito na kulang, konti lang yung kasalanan mo, pupunta ka sa langit. Hindi. Judged by their deeds means that kung dalawa lang ang pamatayan. Actually, isa lang ang pamatayan. Kung hindi ka nakarehistro dun sa tinatawag na Book of Life, sorry. Dahil na ganito lang yung entry mo dun sa yung tinatawag na books ng mga nagawa mo. Yun lang yung nagawa mo, sorry. Hindi ka nakarehistro. All those who are in the Book of Life will join Christ in the new heaven and the new earth. Yun lang po. Okay? So, remember yung magnanakaw na namatay kasama ni Kristo. Wala siyang chance para maging mabuting tao. Ba? And yet, he is qualified for paradise because his name is on the Book of Life. Yun yung pinaka-importante po sa atin. And, so dapat ba? Dito tayo nagkakaroon ng issue. Kasi merong ibang mga Kristyano, gagawin mo muna lahat ng gusto ko, tapos tsaka na ako magpaparehistro sa Book of Life na yan. Sin now, repent later. Hindi pwede yun. Diba? Kasi, ang habol mo lang free passage to heaven. Hindi po gano'n. It doesn't work that way. It doesn't work that way. And then, ang pinaka-importante po dito sa eksenang ito, ultimong si kamatayan, di ba? Death and Hades are also judged, and they are thrown into the lake of fire. Masama kayo dyan. Di ba? And this is the second death. So, yung lake of fire na yan, magkakasama, nandiyan si Satan, nandiyan si kamatayan, nandiyan lahat ng pasakit, and lahat ng mga tao na nagrebelde sa ating Panginoon. Sila po ay magsasama-sama dyan po sa lugar ng ito ng paghahatod. So, ano ba ang isang king? Diba? And sa atin kasi, hindi tayo masyadong familiar with the concept of the monarchy.
And if hindi po ito naka-sponsored post, pero kung meron po kayong mapapanood niyo po itong The Kingdom, panoorin niyo siya. Na it will give you an insight na ano ba ang isang lipunan na governed ng isang monarkiya. A king is a chief ruler invested with supreme authority. Okay? So, ibig sabihin yung salita niya ay patas. Kahit na yung sinabi yung salita niya ay hindi makatarungan at hindi makatao. Basta sinabi po ng hari, ito yung patas. Ito po yung po sa atin. Dahil ang demokrasya po natin is relatively new. Ang US, ang demokrasya po sa US has been around for more than, teka lang, kulang ako sa math. 1776 kasi sila nag-start. 1776, anong taon na ngayon? 2025. So more than 500, tama? More than 500 years. Tayo, naging republika lang tayo noong 1898. Diba? Nung itinaas yung dyan sa Awit, tsaka dyan sa Adapan, nung itinaas yung ating pong bandila dyan. Pero tayo, bilang batang republika, we tend to think of elected officials like a king. Pagka sinabi nung elected official na pasalamat kayo dahil ipinatariso ko yung ganitong ganyan, hindi naman sa kanila galing yan. Diba? Iyaman mo naman, diba? Sa atin, nanggaling yung pera, pagpapatayo ng lahat ng nakikita po natin, mga public. Kaya nga public works project. Kasi pera ng taong bayan ang ginagamit. Pero, we have been conditioned to see our elected officials as king. Diba? And then we expect a king to behave like an elected official. So, yun yung medyo problema po natin sa lipunan. Pero, kailangan po natin ma-embrace yung concept na isang king is different from an elected official. The king is accountable to himself as the ruler dahil siya yung merong authority. Yung elected official is accountable to us kasi tayo yung nagpapasweldo sa kanya. So kung hindi niya ginagawa yung niya, kahit na mamigay siya ng ayuda, kung hindi niya ginagawa yung trabaho niya na dapat may healthcare, ang mga dapat may access ang mga taong bayan sa ospital, hindi kailangan mag-down, di ba? Para matingnan ka ng doktor, dapat ganun ang ating mga healthcare. Kapag hindi ginagawa po yun ng ating pong mga elected officials, pwede natin silang tanggalin, pwede natin silang palitan. Okay? But a king is different. Meron siyang invested na authority. Meron siyang authority na it's either in-inherit niya or ibinigay sa kanya na isang mas mataas na Why is Jesus called the promised king? So, meron tayo itong 5 importanteng rason bakit. Una, by divine right, dahil siya ay anak ng Diyos, meron siyang authority sa lahat. Okay? Sinabi sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. He is promised king because by birth, siya po ay nagmula sa royal line ni David. By divine appointment, dahil siya ang pinili ng Diyos Ama as the creator of all things. Diba? Binigay sa kanya yung kanyang sovereign authority. By conquest, okay? Sometimes kings are crowned kings dahil napagtagumpayan nila ang isang kalaban. And in the case of Jesus, He has defeated death and Satan. Sabi sa 1 Corinthians 15, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? And then, by the worship of His people, kahit na ang king ay accountable sa kanyang sarili, a king cannot govern without subjects. Diba? Kailangan meron siyang mga taong pinamumunuan. At tayo, bilang part ng kingdom of God, we worship God. We worship Jesus as our King. Diba? Kaya nga yung awit natin kanina, lahat tungkol sa pagiging hari ng Panginoon. And He is anticipated and welcomed by the believers who have put their trust in His saving grace.
So bakit importante na kilalanin po natin si Jesus Christ as our promised King? Tatlong importanteng katotohanan. First, si Jesus ay King dahil siya ang may authority na magtalaga ng ating pong kaligtasan. One of the greatest instruments po na naimbento sa pamumuno is called the pardon. Dati, nung panahon ng kings, especially kasi yung medyo western, ito yung lagi po namin nag-aaralan po pinagdidebatihan sa pag-aaral po sa SEE, na yung ating pong mindset is western, yung ating pong medyo hindi, mas alam natin kung ano yung nangyayari sa US, alam natin kung ano yung ano yung latest happening sa Korea. Sorry ano yung latest na concert ni IU, tsaka ni ganyan-ganyan. Alam natin kung ano yung mga kaganapan na yun, kaysa kung ano ba yung nangyayari sa ating mong kasaysayan bago dumating yung mga Kastila. Ano ba yung lipunan natin bago dumating yung mga Kastila? Na yung pardon is an instrument na kapag ka ang isang citizen nagkasala, tapos nararapat na siya ay parusahan, bigyan ng latay, o pugutan ng ulo, utol kamay, ganyan. Pero yung hari or yung ruler, sinabi niya na bibigyan kita ng pagpapatawad. Okay? Dahil doon makakalaya na siya. And that is one of the best instruments na naimbento sa ating pong society. Kasi yung power ng isang hari para magbigay ng buhay sa taong ito who deserves death. Diba? Na pwede mo, sige, kailangan mamatay ka na. Ganyan. Pero kung itong taong ito ay gusto mong bigyan ng isang second chance, that shows the mercy of the person. Yung sovereign ruler na yan, pinapakita yung kanyang mercy, yung kanyang kabutihan. Pero sa atin po kasi, ayun na-condition na po yung atin pong mga isip na, ito na naman di ba? Kaya niya lang naman pinakawan niya kasi kailangan niya ng boto. Di ba? Yung truck na yung ebidensya, dapat sa ito, nakulong na siya, ganyan, napakadaming ebidensya, tapos sinabi na, sige, bigyan pa natin ng pardon. Di ba? Naabuso yung pong instrument ng pardon sa atin. That is why we tend to think of pardon, yung pardon ni Jesus para sa atin na, talaga ba napatawad na ako ng Panginoon? Baka kailangan kong gawin ito. Kulang pa yata Jesus yung nagawa ko para po sa akin. Ito, tulungan na kita. Di ba? Dagdagan ko yung ginawa mo para po sa akin. Di ba? Sabi nun sa verse 11 ng chapter 19. The one sitting on it is called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war. So alam natin na si Jesus is faithful and true. Siya ay matuwid, siya ay matapat. Pinag-aralan din natin yan sa mga susunod. Pero sinabi dito, he has a name written that no one knows but himself. Ano yan? Secret? May secret name si Jesus. Hindi po. Yung phrase na yan has been used dito po sa chapter 14. No one could learn that song except the 144,000 who has been redeemed from the earth. This talks about a righteousness na sila lang yung nakakaalam. Yung righteousness na yun, hindi siya yung pangkaraniwan na righteousness alam natin. And that is what qualifies Jesus to give our salvation. Meron siyang katapatan na hindi natin maarok, hindi natin malubos na maunawaan. And this is what makes Jesus, gives him authority to give us pardon. Di ba, kinakanta natin yun, di ba? Pardon for sin and the peace that endureth. Yun. Yung pardon na dapat, dahil sa kasalanan na meron po tayo, we deserve to die. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng hindi nga lang second chances. Ang binibigay po sa atin ng Panginoon. That every time we come before Him and say na, Panginoon, patawarin po kami, pinapatawad niya tayo dahil kay Jesus Christ. We have pardon because of Jesus Christ. So ano ang ibig sabihin natin?
kung kinikilala natin si Jesus bilang King sa buhay natin, sinusunod ba natin siya? Diba? Sinusunod ba natin siya? Sinabi yung eksena doon sa 13 verse 19 verses 13 to 14, sabi, and the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. Binanggit ito ni Kuya Choi last week. Kuya Dax, pakita natin ito eksena nito. Ayan. If you would watch The Lord of the Rings, yung pinaka exciting na part ng trilogy, The Return of the King. Ayan. So, ito po yung eksena. And kung nabasa po ninyo yung books, ito po yung eksena doon sa The Battle of Pelennor Fields. So, yung last na city ng mga humans, napaligiran ng mga orcs, ng mga kampo ni Sauron, yung kalaban. So, basically, mga halimaw sila. Tapos, wala nang pag-asa. Kasi, sobrang babagsak na yung city. Konti na babagsak na yung city. Tapos, dumating yung mga sila Gandalf, tsaka ito, sila Theoden. However, may kulang. Okay? May kulang. Kasi, parang mga nasa 500,000 yung kanilang kalaban, tapos sila mga nasa 30,000 lang. So, anong laban ng 30,000 sa 500,000? So, therefore, yung kanilang hari, si Theoden, ay in-inspire sila. Kailangan niya palakasin yung loob na yung 30,000 na yun ay sisirain yung confidence na meron yung 500,000. And itong eksena ito, sinabi niya as he rides up to meet yung mga orcs, sumigaw si Theoden, sinabi niya, "Forth and fear no darkness." Huwag kayong matakot, di ba? Kahit na ikamatay nyo to, sundan nyo ako kasi pangalan ito sa mundo na ating pinaglalaban. Ride and ride into ruin, ride for the world's ending. Hindi ko na sinabi yung ganyan yun kasi medyo malalim. Pero ito, forth and fear no darkness. And Jesus is also calling us. Sinabi niya, "Come, follow me." So imagine niyo yun si Jesus, di ba? Rider on the white horse. Tapos sinabi niya doon sa mga followers niya, "Sugod!" Di ba? Tapos hindi, ayaw namin. Buti na lang hindi ganon. Buti na lang alam natin na si Jesus is all powerful. Alam natin Jesus is already victorious. So we need to follow Jesus. Kailangan natin siyang sundin. So kapag sinabi sa atin ng Panginoon Jesus na patawarin mo na siya, hindi, Lord, sakit to eh. Dito muna ako. Diba? Pagka sinabi ng Panginoon na, Sunday na, church na, diba? Sorry po wala po akong gustong Pero kasi meron kami napanood ng isang pag-outing, aga-aga luminising. Pero pag Sunday, kulang na lang si Jesus yung bumaba para para sunduin ka. Para sunduin ka. Papunta di ba? Sana po wag when we say that we want to follow Jesus, yung sumunod po tayo, di ba? Sumunod tayo sa Kanya. Sumusunod ba tayo sa tawag ni Jesus na iwan ng kasalanan? O sinasabi pa natin kay Jesus, wait! Di ba? Gumagano pa tayo. Nag-enjoy pa ako dito. Wait! Diba? Oo nag-wait pa tayo. Sinadaan natin si Jesus na wait ka lang dyan. Gagawin ko rin yan. And, again, hindi po ibig sabihin na huwag nating bigyan ng importansya yung ating pong self-care. Diba? Yung ating pong pangangalaga sa sarili. Pero kailangan din po natin siyang balansihin. Kasi the Lord calls us to die to self. Diba? To die to ourselves daily. Take up your cross and follow me. Na sinasabi ng Panginoong Jesus na kung gusto mong sumunod sa akin, iwan mo. Diba? Iwan mo yung mga bagay na sa tingin mo, yun yung magpapasaya sa iyo on your own. Diba?
every day the Lord calls us to obey. Kasi sa panahon natin ngayon, parang sobrang pagpapahalaga ng self. Na baka mamaya, pag binasa natin ang salita ng Panginoon, or pag tinuturo natin ang salita ng Panginoon dito, tapos tinawahan tayo, diba? Grabe naman si Pastor, nag-verso na yata si Pastor. Hindi ko po alam kung ano po yung lahat ng inyong pinagdadaanan, diba? And wala po akong nais na gawin na patamaan kayo. Kasi the first, nauna po nagsasuffer when we read scripture, actually kami. Lord, kaya ko ba maituro ito? Diba? Kaya ko ba maituro ito without sounding so righteous, so selfish? And it has been a struggle then po for me for the past few weeks. Na, Lord, dito pong tinuturo ito, ako ba ito, o ikaw itong nagsasalita? So, kailangan po natin siya sa atin palagi, sa atin po mga sarili. Na, ang nakakantiba ng salita ng Panginoon, yung kalooban ko, na sinasabi rin na sumunod ako kay Jesus, or nakakante yung ego ko, yung aking pride. Kaya nga yun may nagsabi, kalimutan ko kung sino nagsabi nito, na yung movement ng mga ng mga tao na ipilit na nagkamali si God for creating me a woman in a man's body, diba? The movement is rightly called pride. Kasi, you are showing your pride to God. And pride is the very first sin that led to the downfall of man, to the downfall of Satan, na dating Lucifer, diba? Kung hindi pa tayo sumusunod kay Jesus, alam na po natin yan, napag-aaralan na po natin. And na mababasa natin dito sa sa chapters 19 to 20, kung anong nakadaan para sa hindi sumusunod kay Jesus. Pero ang tawag ni Jesus sa atin is clear. Come, follow me. So kung nais natin na mabuhay, kilalanin natin si Jesus bilang ating hari. Masundin natin siya. Pangalawa, dahil si Jesus ay king, siya ang may authority na maghayag ng buhay at kamatayan. Diba? Kumbaga, familiar tayo dun na yung king has the power to decide life and death, di ba? Sa movie na Gladiator. Kapag gumanon yung emperor, sabihin, wala na, papatayin siya, hindi siya natuwa. Pagka sinabi ng emperor na gano'n, okay, mabubuhay siya. Mabubuhay siya for another, live for another day, live for another hour. Dito sa Revelation 19, verse 21, the rest were slain by the sword that came from the mouth of him who was sitting on the horse. Diba? Salita lang ng Panginoon, grabe, namatay ang milyon, libo-libong mga tao. At bakit iniisip natin na, grabe naman si Jesus, diba? Sinabi niya lang, kung ano man yung sinabi niya, namatay na silang lahat. Diba? So parang, parang medyo tanos yung dating, diba? Pero, parang iniisip natin, nasan yung grace, nasan yung mercy ng Panginoon. Pero kasi sa panahon na ito ng Revelation 19, we have to remember, sukdulan na yung pagre-rebelde. Sukdulan na yung pagre-rebelde ng tao sa Diyos. Hindi na mercy yung kailangan dito. Diba? Kailangan disiplina, kailangan justisya. And yun minsan yung diba, ganoon din tayo sa ating mga anak. Kapag hindi ayaw na makinig, ayaw hindi mo na makuha sa mapagsabihan, hindi na makuha sa stand in the corner, minsan kailangan na, sino po dito pang naabutan ng chinelas ni nanay, diba? Chinelas, hanger, walis. Choose your pamalo. Choose your weapon. Ano ba? Dos por dos, diba? Grabe naman yun. Grabe naman yun, dos por dos. Fraternity na. Fraternity master yata si nanay, di ba? Or yung leather na belt ni tatay, di ba?
Pagka dumadating dun sa point na kailangan ng disiplina, yun eh. And I don't think that Jesus is enjoying this. Diba? Na hindi dito si Jesus na sa lista na mamatay ng lahat. Diba? Hindi siya ganon. But this is a holy justice. This is a holy righteousness. Sa salita ni Jesus, pinakita niya yung kanyang authority bilang hari ng lahat para bawiin ang buhay. Kasi mas importante protektahan yung mga taong nagmamahal sa kanya. Diba? He cannot allow these people who are rebelling against Him to live. To allow them to hurt tayo na nagmamahal sa Panginoon. So, para sa atin, kailangan i-share natin yung regalo ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Huwag po tayong madamot. When we follow Christ, we are His ambassadors. Sinabi sa 2 Corinthians 5 verse 20. Tayo ay mga representatives ni Jesus Christ sa mundo. So sana sa ating pong kilos, sa ating pananalita, nakikita na experience ng mga tao sa paligid natin si Jesus Christ. Sana narinig sa atin yung mercy niya, yung kabutihan niya. Sana hindi po puro podcast. Sana hindi puro rap yung naririnig sa atin, diba? Especially yung mga anak natin, yung mga kapitbahay, yung mga kapamilya natin. And unfortunately, sa marami pong pagkakataon na yung nasisira yung ating pong idea kay Kristo dahil sa mga tao sa paligid natin because people tend to hurt us. Kaya nga importante that sa lahat sa paalala doon natin, we fix our eyes on Jesus. We fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Na kung si Jesus yung hari natin, we do not allow yung ating mga feelings to take over. Na, oo, masaktan ka, pero hindi tayo mag-dwell doon na sakit-sakit din. Pero sinasabihan ka ng hari, get up, pick up your mat, and walk. Diba? Sabi natin ng Panginoon Jesus, get up, come and follow me. Eh, Lord, dito muna ako, hurt pa ako. Diba? Yun yung sana na gusto nung lalaki dun sa pool. Yung isang kwento na nagumunahan sila kapag nagumula yung pool sa Siloam. Kasi daw, meron daw, di mo may anghel na nag-mix doon. Tapos yung unang malalaglag doon sa pool, siya na yung gagaling. Oo, may gano'n. Hanapin mo saan. Oo, may Bible story na gano'n. Eh yung isang lalaki, hindi siya makarating kasi walang naglalaglag sa kanya. Hindi siya makalakad. So tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sabi ng lalaki, wala kasi magdadala sa akin dun eh. Kumawa naman ako dito. Diba? Sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sino kumakausap sa'yo. Diba? Tapos natauhan siya. Sige, gusto kong gumaling. And madalas ganun tayo. When the Lord calls us to follow Him, diba? Madalas nagaan tayo masyado dun sa feelings natin. Masyado tayong nagpupulong dun sa, na-hurt niya ako, nagpupulong tayo dun sa pride. Na hindi ako pupunta sa church na yan kasi sinaktan niya ako. Diba? Huwag po sana tayo ng ganun. When Jesus is our King, He calls us to follow. He calls us to follow Him. Ibig sabihin, when Jesus calls you to this church, you are committed to this church. Diba? Na kung masaktan, sabihin natin na kapatid, nasaktan mo ako eh. Yung kape na iinumin ko sana, ininom mo pa eh. Last na kape na yun eh. Diba? Ay, Kuya Joseph pala. Hindi tayo na. Illustration lang yan. Illustration lang. Na, kumbaga parang if we let our feelings take over, if we let our hurts take over, diba? Nasaan yung obedience? Nasaan yung ating pong pagsunod sa Panginoon? Isa po sa mga natutunan ko po nitong nakaraang week, share ko lang. One of the fundamental truths natin bilang mga Kristiyano is yung paniniwala natin sa Trinity. 3 persons in one. God is 3 persons in one.
And sa mga Muslim, hindi po nila ma-take yung concept na ito. Hindi nila matanggap na kung Diyos ka, hindi ka pwedeng meron kang anak. Hindi nila matanggap na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. In essence, siya ay Diyos din. Now, hindi ko po itatangkay na i-explain sa inyo yung buong Trinity kasi talagang napaka-sobra po talaga hindi natin lubos na maunawaan. Pero, kailangan po natin malaman that the Trinity is actually representative of the relationship of three persons in one. Kaya meron silang harmony dahil, bakit? Meron silang pagmamahal. Meron silang pagmamahal. Di ba sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world," di ba? He gave His only Son. Ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang anak, binigay niya yung kanyang anak para po sa atin. Di ba? Kasi masyado tayong, "For God so loved the world," love ako ni God. Bukod pa sa pagmamahal na sa atin, higit pa sa pagmamahal niya sa atin, yung pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang anak. Yung pagmamahal ng Diyos Anak, si Jesus, sa Diyos Ama, in obedience to Him, diba? Binaba niya ang sarili niya as a servant, nagpasakop sa will ng Diyos Ama, kaya ibinigay niya salvation para po sa atin. Yung pagmamahal ng Diyos, Diyos Anak, to the Holy Spirit to give us His presence. Diba? Love is what makes the Trinity unique. And this is what makes Christianity different from Islam. Kasi yung God ng Islam, hindi niya kaya magmahal. Hindi niya kaya magmahal. Justice lang ang alam niya. Kaya nga kapag hindi ka kalaban ng kapag hindi ka naniniwala kay Allah, deserve mo mamatay. Papatayin kita, Allahu Akbar. Diba? Yun ang katuruan sa Islam. And that is what makes us different. Christianity is rooted in love. Yung love of the Trinity, yun ang umaapaw sa atin. Kaya nga yun nga yung kasal is also a picture of the Trinity, di ba? Yung lalaki, yung bride, yung groom, tapos ang nasa ibabaw nila si God. Diba? Yung relationship nitong tatlong ito, these three members, is what sustains the marriage relationship. Love. Kasi iisip natin palagi na love is, ipas na ng Valentine's, nakakita, may nakatanggap ng diba, may batang nakatanggap ng teddy bear, o kaya nakatanggap pa kayo ng mga chocolate nyo, ganyan. Diba? Meron sa dito nakatanggap ng chocolate. Tsaka ng grocery. Kung parang ina-equate natin yung love sa emotion lang, what we are feeling. But love is a commitment. It is a commitment. Pangatlo, nakatapamahanan. Dahil si Jesus is King, siguradong babaguhin niya ang lahat. And dito sa verse 11, diba? From His presence, earth and sky fled away. Ibig sabihin na wala yung current na, ito, yung creation na alam natin, mawawala po ito. This is symbolic of the truth that God will make everything new. Mawawala na ang kamatayan, mawawala na ang sin. And this is a hope na dapat po natin panghawakan. Kasi, pag panghawakan natin yung pag-asa na hahatulan ni Jesus Christ ang kasamaan, ang kamatayan, muli natin makakapiling ng mga mahal natin sa buhay. And, medyo mabigat po sa akin itong nakaraang linggo. Kasi, ayun nga, nabanggit ko last week, yung nanay ni Pastor Randy, mga kaibigan po natin sa Maynila, ay, ayan, namatay po last week. So, nagpunta po kami doon para, pero, yun nga that is what makes yung mga believers in Christ different din. That we have love, and we have hope, na at the end of everything, God will make everything new. This is a hope na relevant sa panahon ng mga believers nung panahon ni John. Pinaghahanap sila ng Roman Empire para patayin, and it is still relevant until today.
Ito nga, ayun nga, election season na naman. Nakikita niyo yung mga paskil dyan. Tapos, pero ano nakalagay, ano yung laging slogan na makikita ninyo sa mga paskil? Paskil, yung mga nakatiket. Ano yung lagi yung makikita? Merong pagbabago. Paskil. Konting panahon na lang. Matatapos na rin tayo. Nakapaskil. Nakapost. Nakapost. Ayan. So, pagbabago, di ba? Tunay na pagbabago. Bagong pagbabago. Bago naman, bagong boses. So, yung pagbabago na pinapangako, hindi naman siya actually pagbabago na nangyayari. Diba? Pero dito, sa pangako ng Panginoon, He will make everything new. And He will make everything beautiful. No more tears, no more pain. Pag-usapan mo natin ito next week. Sa akin, yung key verse ko sa akin dito, verse 14, Then death and Hades were thrown into the lake of fire. Matatapos din ang kamatayan. Matatapos din. Yung iniisip natin na, kaya naman painful ang kamatayan kasi yung hindi natin alam kung ano na mangyayari. Makikita pa ba tayo sa dulong ito? Pero matatapos po ang lahat ng yan. Dahil mismo, pinakita ni Jesus dito yung kapangyarihan niya sa kamatayan. Ultimo ng kamatayan lulubod sa kanya. At hahatulan. So, if you have lost a loved one, mahal mo sa buhay ay nananalig kay Jesus Christ, this is the best hope that you can have sa buhay na ito. Sa buhay po na ito. So bakit importante na kilalanin natin si Jesus bilang King? Kasi yung obedience po natin nakasalalay sa pagkilala na siya yung may authority sa buhay po natin. Hindi na tayo. Ibig sabihin, ang ating priority is no longer yung sarili nating kasiyahan, yung ating sariling goals, at yung gusto nating marating sa buhay. Kundi, ang priority natin, makikita na ba si Jesus Christ sa buhay ko, sa gagawin or sasabihin ko ito. Sabi dun sa 5 things to pray for your kids. Meron pong isang doon, sinabi doon na, do not pray for your children to be successful or famous. Pray that a million years from now, 100 years from now, ano yung mga paano matatandaan ng mga tao itong mga anak natin? Makilala ko kulit-kulit yan. Sana makikilala sila yung mga anak natin na this is a follower of Christ. This is a follower of Christ. So, kung si Jesus ang hari ng ating pong buhay, siguraduhin natin na sumusunod tayo sa kanyang kagustuhan. Sana yung magustuhan niya, yun yung significance na, Lord, let your will be done, not mine. Not my will, but yours be done. Talikurin natin yung kasalanan, talikuran natin ang selfishness, at sumunod po tayo sa salita niya. Pero ang panghawakan din po natin, that Jesus is our promised King because He is coming back. Babalik po siya para po sa atin. Pwede natin panghawakan ng pangakong ito dahil tunay ang salita ng Diyos at tunay ang authority niya. Kaya, as we go po from this place, sundin natin siya sa bawat araw. Basahin natin yung salita ng Panginoon. At sa kanyang pag-lead, let us trust Him as He leads us to eternity. Kapiling niya.